Maraming salamat kapatid. Tayo po ay nasa live streaming ngayon. No? Napapanood po tayo sa book live. Sa pamamagitan po nito ay marating po kayo ng banal at buhay na mga salita mula sa Panginoong Jesucristo, sapagkat napakahalaga po sa ating buhay na tayo kumikilala sa tunay na Diyos, no? Sa mga salita na iniwan niya sa atin. Napakahalaga ang banal na kasulatan sa ating buhay, sapagkat ang bawat isa, no, ayon sa banal na kasulatan, na bawat isa ay haharap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. Ang maghahatol sa tao ay ang salita ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, ang pinakamapangyarihan sa lahat. No? Anong gawa niya? Masama man mabuti. No? Yan ay tayo pagsulit natin sa Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating mga gawa. Kaya sabi doon sa mga ngaral 12:13 hanggang 14, ang sabi niya, patakot tayo sa Diyos. No? Anong sabi diyan? Kapatid, magbasa tayo ng banal at buhay ng mga salita ng Diyos, sapagkat sinasabi sa Josue 1:8 na basahin ninyo araw at gabi, no? Dili-dilihin ninyo ang salita ng Diyos, no? Sapagkat dito lamang magtatagumpay ang isang tao. Paano ba magtagumpay? Nagtatagumpay ang isang tao sa pamamagitan ng pagkilala niya sa tunay na Diyos na nag-iisa, na walang iba kundi ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos. No? Ito'y ginto para sa mga taong sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Ngaral 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Na walang dapat tayong itatago sa Panginoong Jesucristo. Hayag man o lihim. Diba? Ang lahat ay nailalantad sa Panginoong Jesucristo. No? Kaya ang gawin ng tao ay dapat manumbalik loob, magsisi sa kanilang mga nagawang pagkakasala. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, at happy Sabat po sa mga kanya-kanyang pamamahay. Unahan po tayo ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, ang pinakamapangyarihan sa lahat. No? Sa mga nangyayari sa buong daigdig na ito, huwag kayong mabalisa ni matatakot, sapagkat sinasabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong matakot na mga lingkod ko. Ano ba sabi ng Panginoon? No? Bakit pa tayo matatakot? No? Ang pagkatakot, yan ay kaugnay ng parusa, no? 'Di ba? Sabi ng Panginoon Jesucristo, huwag kayong matakot. Pag sinabi ng Panginoon, huwag matakot, no? Bakit? Anong kailangan dapat ng tao? Dapat manalangin sa lahat ng pagkakataon, sapagkat sinabi sa Efesos 6:18 na manalangin kayong lagi sa lahat ng pagkakataon. Pray without ceasing. Huwag huminto sa panalangin. No? Napakahalaga mga kapatid. Okay. Anong sabi diyan? Na hindi dapat tayong matakot. Sabi sa Jeremias 1:8. Pag sinabi ng Panginoon Jesucristo, huwag kayong matakot mga kapatid. Tumawag kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang tayo dinggin. Pakibasa. Josue 1:8. Huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. 9. 9. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yan ay pangako sa atin ng Panginoong Jesucristo. Tandaan mo, mga anak ko, no? Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kayong matatakot. Bakit? Sino bang nagpadala ng mga salot na ito sa buong daigdig? No? Para ang tao ay manumbalik loob sa Kanya, marunong nang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang tao ngayon ay wala ng pagtawag sa Diyos. Nakakalimutan na nila ang tunay na aral ng Panginoong Jesucristo.
No, ang kagustuhan ng tao ang siyang sinusunod at hindi kagustuhan ng Panginoong Jesucristo. Na ang ibig ng Panginoong Jesucristo, maligtas ang lahat at makaalam ng katotohanan. 2:4. Ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Amen. Oh, amen. Palakpakan po natin, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, ang pinakamapangyarihan sa lahat. Yun ang ibig ng Panginoong Jesucristo, na makaalam ng katotohanan. No? Kapag nalaman mo yung katotohanan sa Juan 8:32, ano sabi? Kapag nalaman na ninyo ang katotohanan, dahil ibig ng Panginoong Jesucristo na makaalam tayo ng katotohanan. Pag nalaman ninyo ang katotohanan, sabi sa 8:32 ng Juan, ang katotohanan, makilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyong lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat tayo ay dapat makaalam ng katotohanan sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Na, paano ka naman makakaalam ng katotohanan kung hindi ka naman nagsusuri o nagdiskubre ng banal at buhay na mga salita ng Panginoong Jesucristo? No? Hindi mo matagpuan yung katotohanan sa iyong puso at hindi mo matagpuan ang tunay na Diyos sa iyong puso, na siyang tunay na tagapagligtas. Huwag nating gawing bulaan ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay Diyos ng kataas-taasang Diyos, Diyos na papanibughuin at mapagsilos na Diyos. Sabi doon sa Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Di ba? Okay. Pagpatuloy mo. Ano na bang 8:32 ng Juan? Alam ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Ngayon, sasabihin na natin yung katotohanan yan. Yung katotohanan yan, yung pagkakasala ng lahat ng tao ay dapat magsisisi ang lahat ng tao at manumbalik loob sa Panginoong Jesucristo. Ano ba yung pagsisihan natin? Sabi sa Roma 5:10, na dati tayo ay kaaway ng Diyos, no? Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil dito, tiyak na maligtas tayo sapagkat si Jesucristo ay buhay. Di ba? Buhay ba siya? Muling nabuhay. No, hindi po siya patay. Kailanman ang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, lahat ay mabubuhay. John 3:16. Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kaniya'y Palataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang Oh. hanggan. Ang sino mang sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Napakagandang salita ng Panginoon Jesucristo. Napakaganda kung ating pakikinggan at maitanim sa ating puso at isipan. Huwag lamang pagpasok sa kaliwang tenga, lalabas sa kanan, pagkatapos ay nakalimutan na. Para lamang tayong sumaharap sa salamin, at tinignan ang ating mga sarili sa salamin, pagkaalis mo'y nakalimutan mo na ang iyong sarili. Huwag ganun, mga kapatid. No? Kailangan ang pagsamba sa Diyos, na iniibig natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. No? Buo ang pag-ibig mo sa Diyos. Paano umibig sa Diyos? Ibig sabihin na hindi na tayo napipilitan. No? Kasi maraming umiibig sa Diyos sa pamagitan lamang ng bibig. No? Hindi nagmumula sa kanyang dibdib, mula sa puso. Kaya ang gusto ng Panginoong Jesucristo na ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip.
Yan ang utos ng Panginoong Kristo. At ibigin mo ang iyong kapwa ng higit sa iyong sarili. Yan ang pinaka mahalagang utos ng Diyos. Yung pag-ibig sa kapwa. Ngayon, nakikita natin na sa crisis tayo. No? Napakaraming mayayaman. Marami bang mayayaman, kapatid? Marami po. No? Maraming mayayaman. No? Na ito yung challenge ngayon. Bakit? I-challenge natin ang mga mayayaman. Sapagkat mayroong naglabasan na ngayon sa social media. No? Na isang mayayaman namimili ng maraming bigas para ipamahagi sa lahat ng mga mahihirap. Nag-challenge siya ngayon sa iba't ibang mga mayayaman sa buong sulok ng Kamaynilaan o sa buong tumulong. Bawasan yung kanilang kayamanan. Sapagkat mismo ang Panginoong Kristo ay nag-challenge din sa isang mayayaman. Nag-challenge ba ang Panginoong Kristo? Opo. Basahin natin. Mateo 19:21. Ang sinabi ng Panginoong Kristo doon sa isang mayayaman? Ang sabi, sumagot ang Panginoong Kristo, kung ibig mong ganap, no, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkaroon ka ng may kayamanan sa langit. O ibig ng Panginoong Kristo doon isang mayayaman na ipagbili yung kanyang kayamanan, no, ipamahagi sa mga mahihirap at magkaroon ka ng kayamanan sa kaharian ng langit at sumunod sa akin. Diba? Yun ang gusto ng magbalik ka at sumunod ka sa akin. Nalungkot ang mayayaman. No? Mateo 19:22. Mateo 19:22. Pagkarinig nito, nalungkot at umalis ang binatang mayaman. Sabi? Ano sabi, kapatid? Datat puwat ng marinig ng binata ang sa ganitong pananalita ay gumanon siyang na napapanglaw sapagkat siya ay isang may marami. O, naglulumo siya, mga kapatid, dahil narinig niya sa Panginoong Kristo na ang kanyang lahat ng kayamanan ipagbili at sumunod sa Panginoong Kristo. Hindi niya magawa. O, ito, sunod, 23. Tuloy. Sa sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, Tandaan ninyo, mahirap na po na makapasok ng isang taong mayaman sa kaharian ng langit. ito ang masaklap. No? Talagang napakahirap, sabi ng Panginoong Kristo. Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Wala ba kayong katanungan? Mahirap talaga, mga kapatid, dahil hindi siya marunong tumulong sa kanyang kapwa na naghihirap. Kagaya ngayon, napakaraming mayayaman sa Pilipinas. Naghihirap na itong pagsubukan na ibinigay ng Diyos sa lahat ng tao, sa buong daigdig na. Dapat ito ngayon, lumabas na yung pagtutulungan. Lumabas na yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. No? Na ang challenge ng Panginoong Kristo sa isang mayayaman dapat sumunod sa aral ng Panginoong Kristo. Magbahagi kayo ng inyong mga kayamanan. No? At itulong ninyo sa mga mahihirap. Maraming mahihirap ngayon na hindi kayang tustusan muna ng ating gobyerno. No? Immediate na pangangailangan ng mga tao na nasa squatters area. Yun ang dapat ng mga mayayaman na nandoon, yun ang magbibigay sa kanila agad-agad ng kanilang pangangailangan araw-araw pagkain. No? Mag-provide agad sila ng bigas, anumang mga, dahil marami nga silang pera, dapat bawasan. Bakit? Mapakinabangan pa ba nila yung kayamanan na yan kung sila ay nasubok ng Diyos? Sa salot na ito, kung napunta yung salot sa kanilang pamumuhay, hindi, mga kapatid, nila mapakinabangan yan. Pag nadapuan sila ng salot na ito. Dahil ang salot na ito ay binigay ng Diyos para malaman ng tao na mayroong Diyos makapangyarihan sa lahat. No? Na dapat manumbalik loob at magsisi
ang lahat ng tao. Ito ang salot na ipinadala niya. Ezekiel 14:19. Ang isang bansa ay pinadalhan ko ng salot at ibubuhos ko roon ang aking matinding galit. Galit na ang Panginoong Kristo. Wala tayong magagawa. Nagagalit na siya. No? Di ba ang mga hayop nagkaroon din ng sakit? Sa tao na pumunta ang virus. Nakita na ninyo, napakinggan na ninyo ang katotohanan ito, na nakasulat lahat sa banal na kasulatan. Ngayon, na-i-reveal na, ipinakita na ng Diyos sa tao, na nangyayari na, naganap na ang lahat ng nakasaad sa banal na kasulatan. Okay. Deuteronomio 28:58. Anong nakasaad dyan? No? Kapag hindi ninyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito, kapag hindi sinunod ng tao, no, ang pinasasabi ng Diyos, no, sa aklat na ito, at hindi ninyo iginalang ang kahanga-hanga at kakilakilabot na pangalan ng Panginoong Jesucristo, 59, kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. Nakasulat? Di ba mga kapatid? Itanim ninyo sa inyong puso't isipan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Sapagkat ang nakasulat sa banal na kasulatan ay yan ay totoo. Ang salita ng Diyos, buhay, makapangyarihan. No? Okay, sa 28:60, ano sabi? Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan ninyong sakit. Pinadaranas ba? Opo. Na naganap ba? Nangyayari ba ngayon? Opo. Nangyari na, kinatatakutan na. Mayroon nga doon binaril ng driver ng ambulansya. Ha? Saan banda yon, sa Mindoro ba yon? Dahil natatakot na sila ay mahawaan sa virus. Binaril ngayon na hindi pinapapasok sa isang subdivision. Tingnan mo ngayon, ngayon mga kapatid, natupad na ang nakasulat sa banal na kasulatan na magkaroon ng kagutom. Hindi kagutom sa pagkain, kundi kagutom sa salita ng Panginoong Jesucristo. Gutom sa salita ng Diyos. Hindi nila pinahalagahan ang nakasulat sa Biblia. Bagko sinusunod nila ang kagustuhan ng tao na walang nakasulat sa banal na kasulatan. Sinusunod nila ang turo ng tao na hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Yan ay palituntunin ng Diyos, kautusan ng Diyos na dapat sundin ng lahat ng tao. At hindi kautusan ng tao na siyang susundin ng tao. Ba't sino bang maghahatol sa tao? Ang tao ba? O ang Diyos? Diyos po. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang hahatol. Ang salita ng Diyos, Santiago 1:21, ang salita ng Diyos ang napapakinggan ninyo, ang siyang hahatol sa lahat ng tao sa buong daigdig. Whether you like it or not. Wala tayong magagawa pagdating ng paghukom, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo at ipagsusulit niya ang kanyang mga ginawa, masama man o mabuti. Santiago 1:21. Anong makapagliligtas sa atin? Itong napapakinggan ninyong aral mula sa Panginoong Jesucristo. Ito ang makapagliligtas sa inyong lahat. Basahin natin. Santiago 1:21. Kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpapakumbabang tanggapin Ito ang salitang dapat maitanim sa ating puso at isipan. No? Pag-ugatin natin ito mga kapatid. Dahil bihira lamang ninyo mapakinggan ang katotohanan ito. Na hindi ito naipangaral sa lahat ng mga nangangaral. No? Kaya magpasalamat kayo sa Panginoong Jesucristo sapagkat sinasabi natin ang katotohanan, no? Hindi natin na inililigaw ang mga nakikinig. No? Ngayong mga nanonood kayo sa
live video streaming. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, sapagkat ang salitang ito na inyo napapakinggan ay nakakatiyak ako na kayo rin ay ililigtas ng bugtong at buhay ng Diyos, Panginoong Jesucristo, ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Patuloy lamang kayong magnunood, no, sa araw ng Sabat, sapagkat ginaganap po natin ito, ang live video streaming na ito, tuwing araw ng Sabat. No? Kaya mga kapatid, maraming salamat. Patuloy natin, no? Sapagkat sa 61, sabi dito, yung mga salot na ito na ipinadarama sa atin ng Panginoon Jesucristo, ipinaranas, no? Sabi doon sa 61, 28-61 ng Deuteronomio, padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdaman, hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan, hanggang sa kayo'y mapuksa. No? Kaya nga nagtataka sila, saan bang galing ang ano na to? Virus. Saan bang galing ang salot na ito? Kaya, at kahit dumami pa kayo na sindami ng bituin sa langit, kaunti lamang ang matitira sa inyo, sapagkat hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong Panginoon. Kahit daw kasing dami tayong nagsisimba, kasing dami ng buhangin tayong nagsisimba, no? Ngunit, yaon lamang taong 7:21 ng Mateo, yaon lamang taong sumusunod sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Hindi po paramihan ang kaligtasan. Sabi dito, kahit sindami kayo ng bituin sa langit, kaunti lamang ang matitira sa inyo, sapagkat hindi kayo nakinig sa Diyos inyong Panginoon. No? Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya sa pagwasak at pagpuksa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Kaya ganon katindi ang galit na ng Panginoong Jesucristo. Nakasulat lahat. No? Hindi natin ito itatago. Sapagkat ano sabi ng Panginoong Jesucristo? No? Na sabihan mo ang lahat. No? Ipaalam mo. Kailangan ipaalam. Hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Lord, Lord, no? Ay papasok sa karen ng langit. Wala pong sinabi ang Panginoong Jesucristo na nandoon na sa langit yung mga namamatay, kundi yung mga sumusunod sa kalooban at kagustuhan ng Diyos, na sumusunod sa kanyang aral. Okay, ano sabi? Mateo 7:21. Lakasan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. O, sino? Yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. O yaon lamang ang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Nakikita pala sa pananampalataya ng isang tao, no? Na ang pagtawag sa Diyos ay kailangan ay tao sa iyong puso, naglilingkod ka, nakikita niya na ikaw anak niya ay tumatawag sa Diyos. Paano ba malaman na isang tao ay nagtatagumpay? No? Pahayag 21:7 na dapat kilalanin mo siyang iyong Ama, ang Panginoong Jesucristo, makapangyarihang Diyos, na siyang iyong Ama. At kayo naman bilang mga anak ay kikilalanin niyang anak. Ano sabi sa Pahayag 21:7? Para magtatagumpay ang isang tao? Pahayag 21:7. Oh. Ito ang makakamta ng Ito ang makakamtang mga nagtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Yun magtatagumpay. Na ako'y magiging Diyos niya, na, at siya na may magiging anak ko. Yun ang mga nakamta ng nagtatagumpay. Kinikilala niya ang Panginoong Jesucristo na siya lamang ang kanyang Diyos sa kanyang buhay at wala ng ibang Diyos, sapagkat pag nagkaroon pa kayo ng ibang Diyos ay pinarurusahan niya ang sino mang nagkaroon ng ibang Diyos. No? At tayo niyan sa Deuteronomio 5:7. Kaya nga sinasabi natin ang katotohanan ito upang wala na tayong pananagutan. Nasabi sa 3:27 ng Ezekiel, no? At kung may gusto akong ipasasabi sa iyo
muli kang makapagsasalita. Kung magkagayon, sasabihin mo sa kanila ang ipinasasabi ko. Kung gusto nilang makinig sa iyo, makinig sila. Kung ayaw nilang makinig, huwag, sapagkat sila'y tunay na mapaghimagsik sa sambayanan. Ibig sabihin, pag nakinig sila sa salita ng Diyos, makinig sila, sapagkat ililigtas sila ng Diyos. Ngunit kung ayaw nila sa salita ng Diyos, huwag, sapagkat sila'y tunay na mapaghimagsik sa Diyos. Ayaw nilang sundin ng katotohanan. Sa 21, ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Ibig sabihin, kapag binigyan natin sila ng babala na huwag kang gumawa ng masama, no, ayan ay hindi katuwiran sa Diyos ang iyong mga ginagawa, no? Huwag mong gawin sapagkat hindi ka mamatay. Kung ginagawa mo, sila'y mamamatay at wala tayong pananagutan sa kanila. Kasi sinasabi natin sa kanila yung katotohanan. Sa 3:19, subalit, kapag binigyan mo sila ng babala, hindi sila nagsisisi sa kanilang kasamaan, sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, hindi mo iyon pananagutan. Wala kang pananagutan sa kanila sapagkat sinabi na natin yung katotohanan sa kanila, yung mga nagawang pagkakasala. Yung ayaw ng Diyos, sinasabi na natin sa kanila. Balik loob sa Panginoong Jesucristo. Pangangaral na ito ay babala sa lahat ng tao. Na kapag narinig na ninyo ang salita ng Diyos, huwag na kayong patumpik-tumpik pa. Sumunod kayo sa salita ng Panginoong Jesucristo. Upang sabi dito, kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Kaya napakatindi ang parusa ng isang nangangaral. Alam niyo bakit? Kapag ang isang nangangaral ng salita ng Diyos, hindi niya ipinatupad ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, nabigyan mo ang babala ang lahat ng tao upang makapagsisi sila at makapagpanumbalik loob sa Panginoong Jesucristo. Kapag hindi mo sila binigyan ng babala at namatay sila nang hindi nila nalaman yung katotohanan, pananagutan ng isang nangangaral, nagtuturo ng banal at buhay na salita ng Diyos. Pananagutan namin kayo na kayong mga nakikinig. Bakit? Matindi ang parusa ng isang nangangaral, no? Kaysa sa inyo na mga nakikinig. Matindi ba? Dahil kami rin mapupunta sa apoy ng impyerno. Nakikinig sa inyo. Paparusahan kami doon sa nagliliyab at naglagablab na apoy sa impyerno. Yun yung pangalawang kamatayan. Kaya sinasabi namin ito sa inyo, hindi po ako nananakot mga kapatid, kundi nakasulat sa banal na kasulatan na ipinasasabi ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao sa buong daigdig na dapat kayong lahat ay manumbalik loob sa Panginoong Jesucristo at magsisi sa inyong mga nagawang pagkakasala. Ito, parusa sa sabi dito, iniligaw ng kanilang mga pinuno ang bayang ito. Kaya ang mga tagasunod nila ay nagkakagulo-gulo. No? Sa Santiago 3, na hindi dapat tayo maghangad na maging guro o magtuturo. Huwag maghangad ang sinuman dahil napakahirap ng isang nagtuturo na magtuturo ng kabulaanan sa mga tao. No? Okay. Ano sabi dito sa Santiago 3? Hindi dapat maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa mga nakikinig sa iba. Bakit? Wala ba kayong may tanong? Bakit hahatulan ng mas mahigpit yung mga nagtuturo? Pahirapan araw at gabi. No? Magpakailanman sa apoy ng impyerno. Dahil nagtuturo siya ng mali sa tao. Hindi niya itinuturo yung katotohanan sa tao. Kaya siya napupurusahan na punta sa impyerno. 21:8 ng pahayag po yun. O sige, saan sabi dyan sa may ano? Santiago 3, mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigit kaysa iba. Sa Lucas 6:39, sabi dito, tinanong sila ng Panginoong Jesucristo sa Patilinghaga, maaari kayang mag-aakay
ang bulag. No? Ang isang bulag ng kapwa niya bulag. Sino yung bulag nito? Pareho silang mahuhulog sa hukay. Kapag ang nagtuturo bulag, alam mo yung bulag, nagtuturo ng bulag. Itinuturuan yung mga nakikinig, bulag din. Saan mapupunta? Ha? Sa impyerno po, sa hukay. Kaya nga, sabi ng Panginoon Kristo, mag-ingat kayo sa inyong pagtuturo. Na huwag ninyong mailigaw yung mga nakikinig, no? Sapagkat mas matindi ang parusa ng nagtuturo na niligaw niya yung mga taong nakikinig. Eh di pagdating doon sa sino sisisihin? Sisisihin ng mga nakikinig yung kanilang pastor. Doon na ngayon, nagtuturo na. Ikaw kasi tinuturuan mo kami ng mali. Ha? Sabi dito sa Mateo 13:49, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang mga masasama sa mga matutuwid. No, ihiwalay, segregation. Ihiwalay ang masasama at mga matutuwid ihiwalay rin. Yun yung pag 13:50. At ihahagi sila, no, ang masasama ihahagi sa naglagablab na apoy, dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Paano ba magngalit ang ngipin? Parang galit na galit sila. Na ibig sabihin, wala na huli ng pagsisisi, kapatid. Nagngangalit sa kanilang mga ngipin dahil nga tinuturuan sila ng mali ng mga nagtuturo ng kautusan. Napakaliwanag kasi ito, hindi ninyo marinig to sa inyong pagsamba-sambahan. No? Ang katotohanan ito ay pinapahayag ng Diyos para ang tao ay mabubuhay. Hindi siya mamamatay. Nang akala nila ay tunay na pagsamba. Pero hindi. Sabi ito sa pahayag 20, no? At ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa dagat na apoy ang atasupre na pinagtapunan din ng halimaw at huwad na propeta. Yung mga huwad na propeta, huwad na nagtuturo. Yung mga bulaang nagtuturo. Hindi itinuturo ang salita ng Diyos na makatotohanan. No? Inililigaw nila yung tao. Sabi dito, magkasama silang pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Biro mo, napakahirap. Habang buhay na po yun. Nandoon na yung espiritu ng tao. Dahil ang espiritu ng tao ay wala po yung kamatayan. Dito. Ngayon, pag yan ay nagkasala yung katawan mo, nagkasala din yung espiritu mo. Naunawan ninyo mga kapatid, kapag nagkasala ang inyong katawan, kapag nagnakaw ang iyong mga kamay, no, nagkasala yung espiritu. Kapag ikaw ay nakakita ng nakakita ka ng isang sekse at pinagdanasaan mo, yan din po ay kasalanan sa Diyos. No? Pinagdanasaan mo, nagnanasa ka, nag-iisip ka na masama. Kasalanan sa Diyos yan. Nagkasala na naman ang iyong espiritu. Sapagkat ang espiritu ng isang tao ay yun po yung haharap sa Diyos na buhay. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang espiritu. Yan po yung mahalaga sa Panginoong Kristo. Ang espiritu babalik sa Diyos, ang katawan ay babalik sa lupa. Sapagkat tayo'y nagmumula sa lupa. Sabi doon sa Genesis 2:7. No? Tayo nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng alabok. At tayo'y hinulmahan lamang, at inihipan tayo sa ilong at nagkaroon tayo ng buhay, kaluluwang buhay. Okay. Sabi dito sa Mateo 25:51, ano sabi? Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di mamamatay, ay na inihanda para sa dyablo at para sa kanyang mga kampon. Kaya dito, nakakatakot sa mga taong natatakot sa Diyos. No? Ngunit sa walang takot, wala na po tayong pananagutan sa Diyos. Sapagkat sinasabi natin ang katotohanan ito. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, mag-ingat sa mga pagtuturo nang maligtas ka. Mga nagtuturo, pati na ang mga nakikinig. Di ba mahalaga?
Nagtuturo ka, maligtas kang nagtuturo, pati yung mga nakikinig sa iyo, maligtas. Kasi napakahalaga yung aral ng Panginoong Kristo, itinuro mo ng makatotohanan at wala kang kinikilingan. Kasi yung iba, ayaw ituro to. Bakit? Baka aalis, mawala na namang kita yung simbahan. Pero dito hindi yan. Ayaw ng Panginoong Kristo ng ganong mga pag-iisip. Ituro mo para hindi mamatay ang isang tao. Bakit ang mahalaga lang ba sa isang nagtuturo? Pera? Hindi yung kaligtasan? Sabihin mo kung ano si pinasasabi ng Panginoong Kristo para maligtas yung mga nakikinig. Napakahalaga yung aral ng Panginoong Kristo. Kasi kung hindi mo itinuturo yan sa tao, no? Parurusahan ka ng Diyos bilang ikaw ay nagtuturo ng kautusan. No? Sabi dito, sa unang Timoteo 4.16. Oh, ano sabi sa unang Timoteo 4.16? Pagkaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Oh, sinabi ba ng Panginoon Kristo? Pagkaingatan mo raw ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ulitin mo nga sa Biblia mo, kapatid. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos Oh. at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Oh, di ba napakahalaga? Maligtas kang nagtuturo, pati yung mga nakikinig, maligtas din. No? Hindi mo inililigaw. No, ngayon marami na ngayon nagtuturo. Yumaman na sa pagtuturo. No? Ano ba sabi ng Panginoon Kristo? Napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Diba? Mahirap ba mga kapatid? No? Okay. Sabi dito, ang kaligtasan ay makakamit lamang ng tao sa pamagitan ng pagtanggap sa katotohanan na tinalikuran ng mahabang panahon na linlang ang mga kaisipan ng tao. No? Sabi sa Galatia 1. Ano sabi sa Galatia 1:6? Ang tunay na magandang balita, yung ibinabalita mo sa tao, ang pinasasabi ng Panginoong Kristo na walang binabawasan, walang dinaragdagan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi mo itinatago yung katotohanan sa mga tao na dapat sana'y maligtas sila sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kasi yung sabi sa Santiago 1:21, magsisi kayo, talikdan ninyong yung mga kasalanan sapagkat ang salita na inyong napapakinggan ay iyon ang makapagliligtas sa inyo. Ibig sabihin, mahalin ninyo. Kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, sabi ng Panginoon Kristo, huwag na kayong pagtumpik-tumpik pa. Tanggapin ninyo ang aral ng Panginoong Kristo. Diba? At magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan, na walang paghihirap. Ano sabi? Galatia 1:6. Oh. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig si Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Oh, di ba? Marami ngayon, kapatid, napuntahan lang sa bahay-bahay, nasasabihin, ay ito yung ito yung ibang Diyos na sinamba namin. Sumamba ka rin dito. Marami na ngayon nagbahay-bahay na nangangaral. Di ako magbabanggit mga kapatid. Kayo mismo nakapagpatunay niyan sa inyong mga sarili. Pag may ibang Diyos ang kanilang sinasabi, na doon kayo sumamba, hindi po yan tunay na Diyos. Wala pong ibang naparitong Diyos, kundi ang Panginoong Kristo, ang salita na naparito sa sanlibutan na siyang ilaw ng sanlibutan. Ang salita ay Diyos. Ano sabi doon sa Juan 1? Nang pasimula siyang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Nang pasimula ay salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Kaya napahalaga ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Hebro
4:12. Buhay makapangyarihan. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, mag-ingat kayo sa inyong pananalita. Hebreo 4:12. Natagad at basahin ninyo. Dahil yan ay tinuturo sa atin ng banal na Espiritu ng Hebreo Diyos. 4, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa Amen. at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim So, tumatagos. at bumabangon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu Amen. ng mga Kasukasuan. kasukasuan at ng utak at magaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. No? Tumatagos. No? Sa mga kasukasuan. Kaya yan ang salita ng Diyos. Yan ang tunay at buhay na mga salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya huwag nating kontrahin ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino man kumakalaban sa salita ng Diyos ay wala ng kapatawaran. No? Kumakalaban sa Espiritu ng Diyos, wala ng kapatawaran. Okay? Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, no? Kundi sa salita ng Diyos na inyong napapakinggan. Buhay na buhay tayo sa salita ng Panginoong Jesucristo. No? Hindi lamang tayo nabubuhay sa mga pagkain na ating kinakain. Masigit nating pahalagahan ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magliligtas sa ating lahat pagdating ng paghukom. No? Nakikita tayo ng Diyos, no? Na sa ating mga gawa at sinalita. No? Sapagkat dito ninyo mapapatunayan, no? Dito ninyo makikilala. Sabi doon 3:17 and 18, dito ninyo makikita ang pagkakaiba ng mga tunay na naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod. Okay? O, di ba? Okay? Merinda tayo. Habang ako'y nagpapatuloy sa pagsasalita. No? Kaya dito, napakalaga. Kaya mga kapatid, tinuturo namin sa inyo, ay pinapahanda kayo na huwag kayong matakot na sa mga nangyayari sa daigdig na ito, ng virus, sa inyo, no? Pinapalakas tayo ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pananalig sa Kanya, no? Kasi hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos kung hindi niya tayo mahal. Di ba? Mahal na mahal tayo ng Panginoong Jesucristo, kaya binigyan tayo ng pagsubok. Di ba? Sabi dito sa 1 Corinto 13, no? Pagsubok ay binigay ng Diyos, no? Kung hindi natin kayang malampasan ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Diba? Kaya nga mga minamahal, huwag kayong mga Diyos-Diyosan, sabi ng Panginoong Jesucristo. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ayaw niya na mapahamak ang ating espiritu. No? Iniingatan niya na huwag tayong magkaroon ng dungis. No? Nakasulat dito lahat ang ayaw ng Diyos na dapat sundin ng lahat ng tao. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa inyo, sapagkat alam kung kayo'y matatalino, no? Kayo na ang magdesisyon. Matalino nga kayo. Kayo na nga pinagdesisyon ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, huwag kayong sumamba sa anumang mga Diyos-Diyusan. Huwag. Kasi yan ang salita ng Panginoong Jesucristo. Magbago na kayong inyong pamumuhay. Sabi ng Panginoong Jesucristo, magpasakop kayo sa may kapangyarihan. Siya na ang Panginoong Jesucristo, makapangyarihang Diyos. No? Alam niyo mga kapatid, tayo mga nanonood sa buong daigdig, sa Los Angeles, no, sa USA, nanonood kayo dyan, maraming salamat sa inyo. Sa Saudi, no, maraming salamat sa inyong panonood ngayon. No? Ang salita na inyong napapakinggan tungkol sa salita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na huwag kayong masaktan, no, na sa dati ninyong mga pagsamba
sa mga Diyos-Diyosan sapagkat nakasulat po. Hindi ko po ito itatago sa inyo sapagkat matindi ang parusa ng isang nangangaral ng salita ng Diyos na itinatago yung katotohanan. Kailangan sa isang nangangaral sabihin yung katotohanan sa tao upang wala siyang pananagutan sa isang tao kapag namatay siya. Alam na niya ang katotohanan ito. Yan ang pinag-iingatan namin bilang isang nangangaral ng kautusan ng makatotohanang pangangaral mula sa salita ng Diyos. No? Kapag sinasabi ng Panginoong Jesucristo na huwag kayong sasamba sa anumang nilikha ng tao, kayong sasamba sa anito o larawan na nilikha ng tao, huwag. Dahil ako ang Diyos, panibughuing Diyos, mapagsilos na Diyos. Deuteronomy 5:7 po yan hanggang 9. Sinasabi namin ito sa inyo na walang kinikilingan. Sabi ng makatotohanan, darusahan kayo ng Diyos. Nakasulat. Hindi ko ito sasabihin sa inyo kung hindi totoo. Totoo lahat ang mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Binigyan na tayo ng babala. No? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, anak ko, makinig ka. No? Napakagandang address sa atin ng Panginoong Jesucristo. Sundin mo ang lahat ng aking inuutos. Naparito na nga siya. Kailangan sundin natin. Kahit sa mga magulang natin, pinasusunod tayo sa ating mga magulang upang humaba ang ating mga buhay. Maraming salamat sa inyong mga kapatid. At happy Sabat po muli sa inyong lahat. At nawa ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo ay sumating lahat. Na tayo po yung manalangin sa bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Jesucristo ang pinakamapangyarihan sa lahat. No? Panginoong Jesucristo, lubusin po ninyo ang aming kalagalakan. Magkaroon kami ng isang kaisipan, mabuklod kami sa isang pag-ibig at pagkakaisa. Kami sa puso't diwa, lalong-lalo na ngayon sa mga nangyayari sa daigdig na ito, na mga kapagsubukan. No? Nawa ay iligtas mo po kami lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. Nawa po ang lahat ng tao ay makapagpanumbalik loob sa inyo sa pamamagitan po ng pagsisisi sa kanilang mga nagawang pagkakasala. Maraming salamat bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, ang pinakamapangyarihan sa lahat. Sa lahat ng mga aral na aming napapakinggan na nagbibigay pang-espiritual na pamumuhay, no? At makapananampalataya po kami ng tao sa puso, ng lubusan po kami makapananampalataya sa inyo na wala ng anuman dahil sa aming paghahangad na maging tanyag sa sanglibutan ito. Sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ito rin ninyong higit ang iba kaysa aming mga sarili. Isipan na tulad ng kaisipan mo. Tulungan. No? Ang mga mayayaman na may kaya, na tulungan ang mga mahihirap upang tanggapin ang katuruan mo. Na ito ay isang challenge sa mga mayayaman upang sila'y makapasok sa kaharian mo. Na may pagbili nila o tumulong sila sa mga mahihirap. No? Ay sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang kanyang patnubay sumasa ating lahat bilang mga anak ng Diyos. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At nawa pagpapalain po kayo hanggang sa sunod na Sabat muli. Mag-live streaming po ulit tayo. Amen. At patuloy po kayong manonood at makikinig ng salita ng Diyos sapagkat wala pong ibang paraan kundi ang ating pakikinig sa salita ng Diyos ay nakatuon sa Kanya habang tayo ay nabubuhay. No? Ang pagtitiis ng hirap, no, ay bahagi iyan sa atin bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo na tayo ay dapat magtiis at huwag magrereklamo. No? Maraming salamat po sa inyong lahat.